Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Mundi programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga vlogger bakabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pag-aayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos MI Session sa katagalan bakabayan, ang mga paninira ay matutuho yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat bakabayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start bakabayan, well, syempre, as usual, i-check natin ang mga viewers na may maraming mga comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. Nandyan po sa ating listahan si Ma'am Shane Sibal, meron siyang 75 na mga comments. Nandyan rin po si Lerma Sondita, meron siyang 15 na mga comments. Nemi Hasigawa, meron siyang 35 na mga comments. Nandyan rin po si Margie Yadao, meron siyang 30 na mga comments. And Ana Corduba, meron siyang 26 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nagsha-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also makaaban ko, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan si Cosmo Defender, Pusong Inami, Maria Luz Lagunsad, Barbara Butler, Katita Dar, Susan Torres, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin magkakabayan ang nabigay sa atin na super thanks or pang lemon na Sir Ivan. Thank you so much kay Antonio Villasinor, nagbigay sa atin ng $5. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating pong mga suki, mga early birds. Yun ang una po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Lynn Gonzalez, Flaviana Abila, Rose Guevara, Ramonita Navarro, Fibron Yula. Nandyan rin po si Divina Domingo, Jordan Moriones. Nandiyan po si Joselisa Moises, Welma Jimenez Paulo. I-greet natin si Florifigo Mapak, Emmy Mapalad, Nonoy Florin Hills, Alberto Rialesta. Nandiyan po si Suzette Tabor, Estila Tangleben, and hi to Veroniki Antonio. Okay, so kumusta ang lahat bakabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa inyong kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy. Don't worry! Painit ang gubugag niyong mga maga kasi marami mga baon na mga pasabog at mga balita sa Sir Ivan na magamit ho natin. Ipandibang po sa mga ipapakalat na mga fake news ng kabilang kampo, mga fake news peddlers. At syempre mga kababayan ko, dapat silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay! Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao! Well, today is Biyernes, Friday mga kabayan, and happy, blessed Friday nga pala sa ating lahat. Napakabilis nun ng ating araw mga kabayan, no? At saka pasensya po kahapon kasi wala po si Sir Ivan. Very busy mga kabayan. As usual, marami pa rin pong ginagawa ng mga projects, proyekto, at saka tinatapos po ng mga tasks sa Sir Ivan doon po sa aming kumpanya mga kabayan. So, pasensya talaga. Hopefully na in the coming days or baka next week mga kabayan, makaka-free na rin po si Sir Ivan. Okay na? At saka hindi po hectic ang ating schedule mga kabayan. So, ang dami pong nangyari kahapon. As in, marami mga kabayan. Doon pa nga lang sa committee sa good governance mga kabayan na kung saan talagang
tiningnan dito yung mga budget ni ng OBP at saka ng DepEd kung saan yun ginasta mga kababayan. Doon po nagkaroon ng investigation ng ating pong komitiba tungkol doon sa ginasta po ni BP Sara, ginamit niya doon sa rentals, at pati na po yung investigation mga kababayan tungkol doon kay kay former DepEd Undersecretary mga kababayan na si Gloria Mercado. Nalalaban natin yan. Yung tungkol po sa yung meron siyang na-receive po na isang sobre mga kababayan. Hindi po isang sobre, kundi maraming sobre kasi sunod-sunod yung mga kababayan ng 9 months, straight 9 months, nakaresibo siya ng mga sobre. Nalalaban natin yan. So talaga pong totoo mga kababayan. Yan po'y pinatotohanan, isa po sa mga sa former noon na bank chairman doon po sa DepEd mga kababayan, kasi according sa kanya, siya rin po daw nakareceive po ng mga sobre mga kababayan. Yung sobre na yon, meron pong laman na pera. For more details, let's watch this. Would you also receive envelopes from Miss Shine Paharda? Parang ikinuwento ni Yusek Mercado, envelope containing cash. All right, Your Honor, Mr. Chair, no, I must be candid about this. I must say I did, but I didn't know because I was new in the department. I thought it was a practice of the department. I thought, the very first time I encountered that matter, sir, was sometime in April of 2023. I didn't know I was summoned to the office of ASEC Shine, and then I was given an envelope, and it was later on I found out that there was money in it, but it was not because I was a back member or whatever yet, because I was not at that time. At that last hearing, sabi ni Yusek Mercado, kung natatandaan ko, 9 envelopes yung natanggap niya amounting to 50,000 each. Sa inyo pong pagkakaalala, hanggang kailan kayo nakatanggap na envelope? Ilan? It started April. I think it was until September of that year. Up to September 2023? Yes, sir. But if I recall it right, I was only summoned about 4 times to the office. 4 times? Yes. Up to September 2023? Yes, sir. So yung last quarter po, wala na kayo natanggap? Wala na po. So in other words, wala kayong envelope na natanggap ng 4th quarter ng 2023. Tama po? Yes, sir. Mukhang sumakto Sa panahon na hindi na ginamit ng DepEd yung confidential fund for the last quarter nang pumuputok na issue ng confidential fund. Anyway, Mr. Osias, I think this was also mentioned by the BP na press conference na magkano po pala yung laman? Magkano po laman ng envelope? I think it was something like between 12 to 15, sir. Hindi ko na matandaan yung laman talaga. 12 to 15,000. Very minimal amount. Yes, sir. So ang ibig sabihin, 4 straight months siya nakatanggap po ng sobre na meron pong laman mga kababayan. 4 straight. Yun po si ASEC, yung undersecretary po na si Mercado mga kababayan, si Gloria Mercado, 9 months siya na straight po nakatanggap po ng pera ng sobre na meron daang pera sa loob mga kababayan. 9 straight, yung back chairman na yun, 4 straight mga kababayan. So 4 po na sobre na yan. So naglabot-labot ako. Kasi nga kahapon mga kababayan, di ba yan pong balita na yan, pumutok talaga yan at saka talaga pong nag-viral mga kababayan. Aside doon sa rental ng OBP mga kababayan, aside doon, yan rin po ay nag-viral kahapon. So naglibot-libot ako. Kahit isa po na vlogger mga kababayan ng kabilang kampo, wala pong nag-take up niyan. Bakit kaya Sir Ivan? Kasi napahiya sila Napahiya sila mga kababayan. Di ba nung una po na lumabas yan si Gloria Mercado, ASEC, former undersecretary mga kababayan ng DepEd, sabi lang, ito daw si Mercado ay binayaran lang daw ng komite at saka ng kamara para daw sisiraan daw si BP Sara mga kababayan. Wala dang ebidensya na konkreto, pero nung inilabas po ni Gloria Mercado, yung marami po na sobre mga kababayan, talaga po sila ay
nabulunan po lahat mga kababayan. So hanggang meron pong lumabas na bago, yung kahapon, yung back chairman mga kababayan, mas lalo silang napahiya. Kahit isa po na vlogger ng ng mga DDS, walang nag-take up niya mga kababayan kasi nahirapan sila ngayon pong ipagtanggol ito pong si BP Sara. Nahirapan sila ngayon mga kababayan. Ngayon, base po sa aking sa experience mga kababayan, di ba sinabi ko yan sa inyo at many times ko yan sinabi sa inyo na sales po si Sir Ivan doon po sa Cebu City, sa Mandawi before po ako po nagtrabaho dito po sa Saudi Arabia mga kababayan. At saka ang hawak ko ng mga account, hawak ko ng mga kliyente, ang mga government mga kababayan, government agencies. So alam na alam po si Sir Ivan kung sino aking lalapitan doon po sa procurement area mga kababayan or sa procurement office. Before ka pupunta doon po sa back chairman mga kababayan, dapat suurin mo muna. Dapat kakaibanganin mo muna yung canvasser mga kababayan. Take note, ito po ay tip sa mga viewers natin dito po na mga salesman at saka hawak niyo po na mga na government. Ang una niyo pong lalapitan yung canvasser at dapat siyempre kakaibiganin niyo yan mga kababayan. Dapat kaibiganin niyo yan. And after that, i-refer kayo sa back chairman. Yun na yung mga kababayan, back chairman. At saka para po mahawak ng head po ng DepEd, for example mga kababayan, sa DepEd, example na to example po sa DepEd, ang dapat itong hahawakan ng DepEd or yung secretary man siya o sinamang head dyan sa DepEd mga kababayan na mayroon pong utak galonggong at saka mahilig po mangkurap mga kababayan o yung kurap talaga na tao po na head dyan sa DepEd, ang una ng lalapitan, ang back chairman. Kasi dyan talaga po nag-impisa yung mga kalokohang nangyayari mga kababayan, yung mga pangungurap, yung bibili sila po ng mga units, mga items na hindi naman po mag-exist yung mga items mga kababayan kasi nga yan po ay pipirahin. Take note, tip lang ho yan. Pero hindi ko nilalahat po yung mga ahensya sa Cebu City mga kababayan. Meron po talaga at meron talaga pong matitino at ayaw po sa corruption mga kababayan. Well, meron lang po talaga na mga ganyan po ng mga ahensya na gustong-gusto po talaga mangurap mga kababayan. Lalong-lalo na makikita na ng mga malalaki po na pera mga kababayan. Kapag pera talaga at saka mga green color, malaki pa, ganun kadami po na bundles mga kababayan, masisilaw talaga yan. Kasi nga, yung mga budget nila para po sa mga procurement, para po sa mga items, mga gusto nang i-purchase po sa labas mga kababayan. Ang iba naman kasi, hindi po lahat pipirahin nila yung mga kababayan. So ang bahala dyan, ang sales na po. After po sa sales mga kababayan, after po sa salesman, ang gagalaw dyan, yung kanilang canvasser plus yung back chairman. Dalawa po ang partner mga kababayan. Okay? So yan lang po ay hint. Hint lang po yan. Okay? So dito po sa nangyari, sa hearing po doon sa Good Governance Committee po sa Kamara mga kababayan, ang dami talaga pong nalaman, no? Like for example, doon rin po sa rental ng OBP na within 11 days na mga kababayan, 16 million. Grabe no, 16 million po ang renta ng kanilang safe house mga kababayan. Yung safe house, 16 million. Mas mahal pa nga sa mga ipinapakita po ng ating mamabatas. Like for example, doon po sa Boracay mga kababayan, yung pinakamamahal talaga ng mga hotels doon, kung magkano lang po yung monthly mga kababayan. Kaya nga maraming nagtataka kung bakit umabot ng ganon kalaki within 11 days po na pagrenta po ng safe house mga kababayan, bakit umabot po ng 16 million. For more details, let's watch this. So batay po dito sa joint circular na ginawa po sa OBP sa accomplishment report na to, ang DEPS po, yun ang source ng file. Tama po ba? Ang DEP, ang ibig sabihin po ng DEP, document evidencing payment. Tama po ba? Yes, Mr. Okay, Chair. so ang document evidencing payment is the acknowledgement receipt. Yes, Mr. Chair. So wala na pong iba. So wala po dyan yung contract of lease. Wala po, Mr. Wala Chair. po. So talagang pinaka-ebidensya lang niya na tinatawag natin is yung acknowledgement receipt na yung tao o kumpanya ay nakatanggap ng ganitong amount base po sa bayad. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Tama okay, po. Tama. So sa madaling salita, dito po sa 125 million na rent na confidential fund, lahat po yan
ang pinaka-ebidensya lang niya is acknowledgement receipt. Regardless, kay food, kay rentals, kay reward, lahat po yan pare-parehas lang yung ebidensya. Yes, Mr. Which is Chair. acknowledgement receipt. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay, walang OR, wala lahat. Wala po, Mr. Okay. Chair. Tama. Now, punta po tayo dito sa rental ng houses. Ano pong specific mandate o programa ng OBP kung saan kinakailangan po ng OBP ang mga safe houses? Mr. Chair, May alam po ba kayo? ang nakalagay lang po dito sa accomplishment nila is yung program nila which is safe implementation of OVP initiatives and confidence building. Okay. So, ito, wala, without giving names, meron po ba kayong idea o alam kung sino po ang mga nilagay nila dito sa safe houses na to? Sino yung mga pinatira nila? No, Mr. Chair, since it's a safe house, So, hindi talaga hindi po dinidivulge? pwede, yes, Okay. Mr. Chair. Okay. Pupunta po tayo dito sa isang acknowledgement receipt worth 1 million pesos. Napansin ko po dito, wala po dito sa acknowledgement receipt na kahit na anong detalye ng safe house. Hindi po nakalagay kung saan, wala pong lease contract, wala pong kahit na anong detalye except yung name lang po ng owner. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. At dun sa, at kung mapapansin din po ninyo, whether 1,500,000, 750,000, ang template po nila ay pare-parehas. Yes, Mr. Chair. Okay. Based po dito, sinasabi po ninyo sa liquidation ng OBP Confidential Fund, yung 2022, 34 ang acknowledgement receipt. At tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay. Tama At po. kanina, sinabi po ninyo, sa 34 na to, 34 po yung safe houses. So, ibig sabihin, isang resibo represents one safe house. Tama po? Yes, Mr. Chair. Okay. May idea po ba kayo dito sa safe house na to kung ito po ba ay bahay, kondo, o kung ilang palapag? Wala po, Mr. Chair. Wala pong information. Wala po kayong idea. Kung ano lang So, yung- ibig sabihin, wala kayong alam na detalye. No details, Mr. Chair. Okay. So, lumalabas din po dito, in 11 days, ang nagastos po nila sa safe houses is 16 million. Yes, Mr. Chair. Ayan po. Okay. Ano po yung pinakamurang safe house na kanilang nirentahan in 11 days? Yung pinakamura po. Magkano po yun? Mr. Chair, it's 250,000 po. Ang pinakamurang safe house na kanilang nirenta in 11 days is 250,000. 250,000, Mr. Chair. Okay. At ano naman po, magkakano naman po yung pinakamalaki? Mr. Chair, meron pong 1 million po, Mr. Chair. Okay. So, base po dun sa inyong official receipt, o base po dito sa official receipt na kanila pong in-issue, at dito po sa pinakikita po sa atin, may dalawa po ditong nakalagay na 1 million. So, ibig sabihin po ba may dalawang safe houses sila na nirentahan in 11 days worth 1 million? Tama po ba yun? Tama po, Mr. Chair. Tama, okay. At dito po, nakalagay din po dito sa isang OR na worth 1 million, binayaran po nila to dated December 26 at yung isa naman dated ano ba itong isa? December 28.
Tama po, Mr. Chair. Dalawa po kasi yung interpretation ko niyan. Ano po bang tama? Ito pong 1 million na to ay for 11 days, which is December 21 to December 31. O dahil po dung sa date of payment December 26, doon po nagsisimula yung rentals. So 26, 27, 28, 29, 30, 31, which is 6 days. At doon naman po sa isa, December 28, which is 4 days. So yung bang 1 million na binayad nila na December 28, yung 1 million na yun in 4 days o in 11 days? Mr. Chair, it just means na nung date na yun po, nabayaran yung recipient po. Pwede But it does not follow na yun yung period cover. Yes, Mr. Chair. Pwede pong Hindi ka ba 11 nagtaka po. na minsan na wala na hindi ka naman, hindi po ba kayo nagtataka, 'di ba? Normally po sa mga rentals, magbabayad ka muna bago ka mag-occupy. Yes po, sa normal rental po. So ito po hindi normal. It's a safe house, Mr. Chair. Hindi. Tama po, I understand na safe house. Pero 'di ba na normally po pagka ganyan po, may mag-uupa. Pag-uupahan po ninyo ang isang lugar, hindi ka naman makakapag-occupy nang hindi ka muna nagbabayad. Minsan, meron nga pong down payment, meron pang advance payment. Karamihan. Hindi, di ba yun naman, meron ka bang instance na nauna muna yung pagpasok bago yung bayad? Meron po bang instance na ganun? Nangyayari po ba yun? Wala po akong information. Wala pong kung information. may ganun Kasi po. ang normally po, magbabayad ka muna bago ka papayagan ng may-ari na pumasok. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. So ito po, pwede rin naman na yung payment ng 1 million is just for 4 days. Possible din naman siya, Possible Mr. din. Chair. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Ayun. Hindi po ba kayo nagtaka na sobrang mahal nun, yung 1 million in just 4 days? Anong klase pong safe house to? May swimming pool po ba tong safe house? May wifi? Sa BGC? May pakikita po ako sa inyong isang resort sa Shangri-La. Shangri-La, Boracay. Ang per night po nito is 22,500. This is a high-end luxury resort. It is just 25,000 per day. As compared po natin dito sa 1 million, bali magkano po lumalabas yung 1 million per day in 11 days? Magkano po ba yon sa 11 days, yung 1 million? Mr. Chair, 90,000. 90,000 a day. 909. Yes, Mr. Chair. As compared po dun sa luxury resort with complete amenities. Much worse kung 4 days. Yung 1 million. Magkakano po lumalabas yun in 4 days? 250, Mr. 250,000 per day. Hindi po ba kayo nagtaka kung bakit ganun kamahal? Wala Hindi po naman kayo nagtaka? kaming information kung gaano kalaki building po ba Wala siya, po kayong or- information kung gaano po kalaki yung building. Okay. May papakita pa rin po ako sa inyo. Yung mga condo unit po sa BGC. Yan po. 90,000 per day. 90,000 per month sa BGC Taguig po.
Hindi po yan 90,000 per day. That is 90,000 per month ang rental po dyan sa BGC. Ganyan po ba ang itsura nung rest house? Na narenta? Wala pong information. Wala po kaming information on the anong klase pong safe house. Alam po ninyo, medyo dapat nung tinitignan po ninyo, nagtaka na kayo sa laki po ng rentals in 11 days eh. 16 million, very glaring na po yun eh. Nung December 28, 2022, ang binayaran po nila sa rentals is worth 2.850 million. Tama po ba? Yung petsang December 28, 2.6 million. At nung December 27, 3.7. At nung December 29. So in just 3 days, nagbayad po sila ng 8.750 million for the rentals. Hindi po ba parang bumili na po sila ng bahay niyan? Pwede. Tama Mr. po Chair, ba? hindi po allowed ang purchase ng Ayun, safe house. hindi allowed yung purchase. Since kailangan pong... Yes. Hindi rin secret. allowed yung construction. Tama ba? Yes, Mr. Chair. Okay. But that amount is equivalent to one house. 8 something million. 8.7 million. Tama po ba? Lalong-lalo na kung sa probinsya. And we have 30... Ilan to? We have 32 ba to? 32 safe houses. 34 acknowledgement receipt. Total amount of 16 million in 11 days. Yes, Mr. Chair. Hindi po ba kayo nagtaka doon? Sa amount? Since safe house naman po siya, Mr. Chair. Kasi allowed. Hindi naman po rin namin alam kung ilan ang sine-safe house, ilang... Kasi kanina sinabi po ninyo, one receipt is equivalent to one safe house. Tama po ba? Tama po. Pero kung ilan yung taong ilalagay doon, or kung sino mga yun, wala po kami. Ayan, pupunta po tayo dyan sa taong binabanggit po ninyo. Okay, so makaabahan ko, napansin ba natin sa Chua na makailang beses niyang tinanong po yung taga-COA na hindi ba kayo nagtataka kung bakit ganun kalaki po ang budget para po sa safe warehouses? Diba, makailang beses makaabayan, if I'm not mistaken, siguro mga 7, 8, basta ang dami niya, makailang beses niyang tinanong yung makaabayan. Pero kapag tayo po ang magtatanong, dapat tanongin natin po yung COA kung hindi ba talaga tayo nagtataka sa kanya makaabayan or hindi ba tayo nagdududa sa taga-COA. Napansin niyo ba the way siya umanswer makaabayan o mag-answer siya? Parang marami siyang pinipigilan doon na mga gusto niyang sabihin, puro pinigilan niya, baka siguro natakot makaabayan. Napansin ba natin yan? Dapat yun po ang tinanong po ni Chua sa kanya makaabayan. And number 2, sana tinanong rin po. Kasi ito po yung aking pinanood kahapon makaabayan, the whole episode talaga. Ano episode? The whole episode yung the whole po na committee na dyan po na part makaabayan since po na nag-umpisa na tinanong na po yung taga-COA. Hindi kasi tinanong po ni Ochoa makaabayan na tungkol dito po sa guidelines or protocol kapag ang budget na po ng confidential funds ang gagamitin tungkol dito po sa acknowledgement receipt makaabayan kung yan ba ay nakasulat sa kanang guidelines. Nag-guess si Mr. Ivan, sana tinanong po ni Ochoa, Ma'am COA, nandyan ba yan sa guidelines ang kapag tungkol dito po sa confidential funds at kapag mabigyan na ho sila ito ng resibo, acknowledgement lang ba ang pwedeng ilagay nila or ang ibigay ho nila? Dapat tinanong niya makaabayan. Kasi kapag wala po yan sa guidelines, correct if I'm wrong, malintikan po itong COA makaabayan.
Kasi nga talaga po nakakaduda talaga eh. Honestly, nagdududa po ako sa COA Makabayan. Sana tinanong yun ni Ochoa. Okay, so tingnan nyo Makabayan, no? Grabe talaga ka lustay. Ito pong si Inday Pusit Makabayan. Isipin nyo lang po, in just 11 days, 16 million po ang budget rental po sa kanilang safe warehouses Makabayan. Talagang nakakaduda eh. Kasi kapag ganun po kalaki, ang bayad po monthly, like for example, di ba, 250,000 daw yung in just 4 months, 4 months, in just 4 days na 1 million pesos daw yung nabayad doon sa safe house Makabayan. In 4 days, 250,000. So yan ba sa 250,000, di ba ang mahal talaga eh. Hindi kaya sila gumawa doon sa loob po ng party-party Makabayan? Hindi kaya sila gumawa dito po ng party-party. Tas ito pong mga issue nila sa party-party daw ni PBBM, pero gawain pala talaga nila yung mga party-party Makabayan. Gawain pala talaga ng mga Duterte yung party-party. Pero ang lagi nila pong sinasabi sa atin, ipinapakita po sa mga Pilipino na sila daw ay simpleng tao Makabayan. Pero sa likod niyan, sa mga sinasabi nila na simpleng tao daw, tingnan nyo, ang rental po ng safe house nila Makabayan, di ba 250,000? Baka meron pong nangyaring kakaiba sa party. Sa time na yung Makabayan. Party ba yun? O baka merong marami pong POK 2 times Makabayan. At saka sumali po itong si Lostay. Di ba nakakatawa? DDS? Paano yan masagot po? Paano niyan masagot yan tungkol po sa rental ng OBP? Ang mahal. In just 11 days, 16 million pesos. Grabe, no? Parang binulsa talaga eh. Nakaduda Makabayan eh. So anyways, isa naman natin. Nandyan po si Wing Salvatierra, Victor Robin, Lisa Dakutanan Candido, Haitsunonsky Pasamonte. Nandyan rin po si Gorgonia Angala, Merna Borromeo, Haitsu Apple Nash. Nandyan rin po si Boboy Elmido Costin Sadugyo, Marilo Bidnarek, Ruben Basinga Salindong, Haitsu Mary Red. Nandyan rin po si Elsa Hoffman, Bibi Garcia, Alicia Lick, and Haitsu Mercy Calatrava. Okay, so Makabayan ko, kahapon ang dami talang bumalintong. Ang dami pong nagulat Makabayan kasi nga sumabog kahapon ang balita na kung saan si PBBM at saka si former BP Lini Robredo Makabayan, di ba nagkita kahapon doon po sa inauguration sa Sorsogon Sports Arena Makabayan sa Bicol. So ang dami talaga pong natuwa, syempre yung mga Pinklawan at saka yung mga Marcos supporter Makabayan, saka yung mga loyalista, natuwa kahapon sa nakita nila na talaga pong napakainit ang pagtanggap ni BP Lini ng taga Sorsogon dito kay PBBM Makabayan. Ang ganda talaga eh. At saka nakikita ho natin, saka alam rin po natin yung Makabayan na wala pong masamang tinapay kay PBBM. At saka alam rin po natin Makabayan, noong time po na si PBBM ay naupo na bilang presidente ho natin, di ba sinabi niya na wala na pong kulay-kulay sa kanya Makabayan. Tingnan niyo no, ang ganda talaga no kapag magka-unite lahat. Pero siyempre ito pong kabilang kampo Makabayan, yung mga Duterte ayaw ho nilang makipag-unite kasi meron ho silang personal na interest Makabayan. Ang iniisip na po nila, ang kanilang pong kapakanan. Pero hindi po nila iniisip po ang mamayang Pilipino Makabayan. Pero buti na lang po ang mga Pinklawan, mga Dilawan, na gustuhan nila yung ginagawa po ng ating presidenteng si PBBM. So kahapon, ang dami na pong nagulat sa kasari-sari po ng mga statement na inilabas Makabayan, pati rin po siyempre yung mga DDS. Kasi yung DDS, ayaw ho nilang magka-unite po yung pula at saka yung pink plus yellow Makabayan, ayaw nila yan. Kasi nga diba kung napapansin natin, nililigawan po ni Sara Duterte itong si Lini Robredo Makabayan, pati po yung mga Pinklawan. Pero dito po sa mga Pinklawan na side, ayaw nila sa mga Duterte. Kasi lagi po nilang naalala Makabayan, naalala na lagi araw-araw dito po sa ginagawa po mga pambabalahura, paninira, pang-aapak po na pagkatao, dito po kay BP Lini Makabayan, hindi ho yan malilimutan po ng mga Pinklawan. Kaya ayaw ho nila at kilalang kilala na po nila ito po mga Duterte Makabayan. Kilalang kilala na po ng mga korap. Kaya ayaw po ng mga Pinklawan doon po sa kabilang kampo kasi ang gusto ng Makabayan makipag-unite po dito po sa pula, sa mga makapula Makabayan. Okay?
So during po, doon po sa pag-uusap po ni BP Leni, nandun po si Chis Escudero kasi yan po ay balwarte po ni Chis Escudero mga kabayan. Diyan kasi sa Sorsogon, medyo hati kasi diyan mga kabayan. Meron diyan mga pink, mga yellow, plus yung mga Marcos supporter. Nandyan ho yan mga kabayan. Mga Duterte, wala diyan masyado eh. Marami diyan Marcos supporter plus yung mga pink lawan, nandyan po sa Sorsogon mga kabayan. So nung nakita ho natin, after po nakausap, nagkamayan po si PBBM at saka si BP Leni makabayan, nung lumabas na po si PBBM, napansin ba natin ang hiyawan po ng mga tao makabayan? Naging rockstar talaga si PBBM kahapon. Grabe no, ang daming tao makabayan. So ito muna po at ipapakita po na balita. For more details, let's watch this. So ang ibig sabihin niya makaabayan, hindi po umepekto yung mga paninira po ng mga DDS. Hindi umepekto. Kahit nga 'di ba, naglabas na sila ng fake po na video dito kay PBBM, fake na dokumento, yung PDLX makaabayan, at kahit araw-araw nilang sinasabi na si PBBM ay adik daw, bangag, walang ginagawa daw na trabaho sa ating bansa, palagi daw nag-party-party makaabayan, at lagi po lang sinasabing bangag daw si PBBM. Hindi yan umepekto. Bakit? Kasi matatalino na po ang mga tao ngayon makaabayan. Kasi napakadali lang po ngayon na mag-resist makaabayan tungkol po dito sa mga isyong ibinabato ng kabilang kampo. Kasi nandyan na po yung Google makaabayan. Google. Nandyan na po yung cellphone, Facebook, or Google, o saan man yan makaabayan, sa Twitter or sa TikTok. Napaka-easy na lang po i-check kung yan ba ay totoo or hindi makaabayan. So tingnan nyo po. Tingnan nyo, ang daming tao, no? Kahapon talagang rockstar na rockstar po itong si PBBM. At kahit latest po na paninira po dito ni Hitad Makaabayan, hindi pa rin po umepekto. Kasi doon po sa post po ni Mike Go, nagangalan po na Mike Go Makaabayan, na sabi niya na huwag tutulog-tulog sa pansitan, aba, kumilos kayo. Lulubog ang Pinas kay bangag na makaabayan. Lulubog daw ang Pilipinas dahil daw kay PBBM. Kasi sabi na, bangag daw si PBBM. Bangag ba si PBBM? Bangag sa dito po sa pagtatrabaho makaabayan. Adik si PBBM sa pagtatrabaho. Pero hindi po siya lango, hindi po siya adik dito po sa mga sinasabi nila na white powdery substance makaabayan. Kasi yun po ay fake news. Kahit anong gawin ngayon ni Hitad na mga paninira araw-araw, hindi na po umepekto makaabayan. Kung napapansin nyo po ang Facebook account po ni Hitad Makaabayan, di ba bumaba na po ang kanyang engagement ngayon? Bumaba na po or unti-unti na pong bumaba ang kanyang mga views makaabayan. Kahit anong gawin niya na mga meron siyang nire-repost na mga kakilala nila po ng mga vlogger, kahit doon po kay Rocky, post po nila ni Kati Binag, hindi po umepekto makaabayan. Mas lalo pong bumaba ang engagement kay Hitad kasi marami na po ngayong nagising makaabayan. Marami na po ngayong hindi naniniwala kay Hitad. Ito na po ang ating good news. For more details, let's watch this. Higit 60 billion pesos na key projects ng Administrasyong Marcos Jr. aprobado na ng NEDA Board. Kabilang dyan ang malaking proyektong pang-infrastruktura na inaasahang mas magpapabuti sa transport network sa Mindanao. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Dalawang malalaking proyekto ang naaprubahan sa ika-21 NEDA Board meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Una na rito ang Phase 1 ng Health System Resilience Project na nagkakahalaga ng 27.92 billion pesos. Magbibigay daan ang proyekto para palakasin ang health emergency sa bansa. Gayon din ang kahandaan sa pagtugon lalo na sa mga lugar na lantad sa mga sakit. Ayon sa Pangulo, paraan ito ng pamahalaan para matiyak ang access sa healthcare saan ka man nakatira. 17 probinsya ang target ng pilot run ng Resilient Health System Project.
Nakaangkla ang proyekto sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 na makapagpapalakas pa sa contingency emergency response component ng bansa. Lusot na rin sa NEDA board ang Mindanao Transport Connectivity Improvement Project ng DPWH. Layunin nito na mapabuti ang transport network sa Mindanao. Kaya asahan na ang mabilis sa pagtransport ng agricultural goods mula sa malalayong lugar. It's one of the main road programs for Mindanao. I think that we should, as much as possible, proceed with the project. We need to approve. Giit pa ng Pangulo, malaking tulong ito sa mga magsasaka para mas lumawak pa ang oportunidad para sa kanila. Aabot sa 37 billion pesos ang halaga ng proyekto na popondohan ng World Bank na inaasahang makukumpleto sa 2030. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang unveiling ng itinuturing ngayong bilang pinakamalaking arena sa rehiyon ng Bicol, ang Sorsogon Sports Arena. May 12,000 seating capacity ito at hindi lamang magagamit sa sports event kundi maging sa mga pulong, concerts at makatutulong ng malaki sa ekonomiya ng lalawigan. May iba pang aktibidad sa probinsya ang Pangulo, maging si First Lady Liza Araneta Marcos. Alamin natin yan sa ulat ni Kenneth Pasyente live mula roon. Kenneth. Looks familiar ba ang disenyong ito sa'yo? Inakala mo bang ang tanyag na Colosseum sa Roma? Abay nagkakamali ka dahil 100% Pinoy ang istrukturang yan. Ito ang pinakabagong sports arena sa Bicol Region, ang Sorsogon Sports Arena. Mismo si Pangulong Marcos Jr. ang nanguna sa unveiling ceremony ng naturang istruktura kasama si Senate President Cheese Escudero. Bahagi ito ng Sorsogon Sports Complex na humigit kumulang nasa 1.7 na ektarya. Ayon sa Pangulo, malaking bagay ang proyektong ito para mas mapagtuunan pa ng pansin ang angking galing ng mga Sorsoganon sa mundo ng palakasan. Lalo't magsisilbing daan kasi ito bilang training camp para mahasa pa ang angking galing ng mga atleta. Ito ay isang mahalagang hakbang upang maitaguyod natin ang ating mga kababayan na may angking galing sa larangan ng palakasan. Sa tulong nito, mabibigyan sila ng pagkakataon upang mahasa pa ang kanilang mga talento. Harinawa ay may dagdag pa natin sila sa hanay ng ating Olympian at atletang Pinoy. Maaari rin anya itong magamit para sa mga summit, pagpupulong, concerts at iba pa na malaking tulong para mapalakas naman ang ekonomiya ng probinsya. Mayroon itong mahigit kumulang 12,000 seating capacity at 3-story sports facility para i-cater ang mga manlalaro. Kumpleto rin ito sa amenities para sa iba't ibang larangan ng palakasan. Nagkakahalaga ang istruktura ng 1.2 billion pesos na sinumulang ipatayo noong 2018. Bagamat sports arena ang tawag dito, hindi lamang ito para sa mga larangan ng palakasan. Maaari din itong gamitin para sa pagpupulong, mga summit, konsyerto, mga patimpala. Kaya hindi natin may kakailang simbolo ng progreso ang Sorsogon Sports Arena. Sumasailalim ito sa patuloy na pagsisikap, pagtsatsaga at pag-unlad ng mga Sorsoganon at mga Bicolano. Dumalaw na rin sa probinsya si First Lady Luisa Araneta Marcos para makibahagi sa Sanggayahan Festival sa probinsya at nagsilbing hurado sa isang patimpalak. Bukod sa pagpapasinaya sa Sorsogon Sports Arena, ay binisita rin ng Pangulo ang Sampaloc Tenement na housing project sa probinsya. Gayun din ang Sorsogon National Government Center kung saan tampok ang lahat ng ahensya ng gobyerno para sa mas mabilis na akses ng publiko na ayon sa Pangulo ay bunga ng pagtutulungan ng national at local government. Bagaman kita na ang progreso, sinabi ng Pangulo na marami pang dapat gawin kaya mahalagaan niya ang pagkakaisa. Mula pa sa simula, pagkakaisa ang hangad ko para sa isang mas mabisa at epektibong pamamahala. Kailangan nating magtulungan upang mas marami pang mga bata ang mabakunahan. Higit pang mabubuti ang seguridad ng kapayapaan at mapapababa ang kahirapan sa Sorsogon. Ang ating pagbuklod-buklod ang magbibigay din sa atin ng daan upang matapos ang ibang proyekto sa inyong lugar katulad ng Sorsogon Provincial Sanitarium Facilities at yung pagpapaganda ng kalsada na papunta sa Bicol Airport. Maaring may pagkakaiba tayo sa paniniwala at sa opinyon, ngunit alam ko na tayo ay pinagbubuklod ng iisang hangarin na may angat ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino.
Nagkamayan, nagngitian, nagbatian. Ganyan ang mabilis na muling pagtatagpo ng kilalang magkaribal sa politika na sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo dito sa Sorsogon City. Pambihirang pagkakataong nagkasama muli sa publiko sina Marcos at Robredo na naging mahigpit ang tunggalian sa pagka-vice presidente noong eleksyon 2016. Natalo noon ni Robredo si Marcos sa lamang na 263,473 votes. Inapela ito ni Marcos sa Korte Suprema na umuupong Presidential Electoral Tribunal pero hindi siya pinaboran nito. Muling nagharap ang dalawa sa 2022 presidential elections kung saan si Marcos naman ang tumalo kay Robredo na may malaking lamang na boto. Ang resulta, tinanggap naman ni Robredo. Si Senate President Cheese Escudero ang naging dahilan ng pagtatagpo ngayon ni Marcos at Robredo. Inibitahan daw ni Escudero si Robredo na samahan siyang salubungin ng Pangulo sa pagpunta nito sa Bicol para ito sa inauguration ng Sorsogon Sports Arena, ang sinasabi ngayong pinakamalaking sports venue sa Bicol region na may 12,000 seating capacity. Symbolic yun dahil sa sports arena kami nagkasama-sama, an odd trio, di ba? At siguro magandang pagpulutan ng aral ng mga politiko yung nangyari. Ika nga, sa karera ng politika, alalahanin natin yung pagiging sportsman, yung pagsunod sa rules and regulations, at yung pagtanggap ng maluwag kung sino ang magwawagi, mananalo ng medalya man o sa kasong ito sa halalan. Naroon din sa pagtitipon si dating Senador Bam Aquino, pamangkin ng pinaslang na si dating Senador Ninoy Aquino na nakalaban din sa politika ng mga Marcos. Si Bam ang naging campaign manager ni Robredo noong eleksyon 2022. Naniniwala si Escudero, simula na ito ng paghilom ng anumang mga sugat sa pagitan ni Robredo at Marcos. Tingin ko rito unang hakbang tungo sa paghilom ng kung ano mga sugat, ano mang hindi pagkakaunawaan, dahil alalahanin ninyo, anumang debate o pagkakaiba namin ng pananaw ay politikal, hindi personal. So mas madaling maghilom yon, mas madaling maayos siguro yon, kaysa personal. Sa orihinal na plano, magtatabi si Marcos at Robredo sa upuan sa entablado. Pero matapos makamayan ni Robredo si Marcos, umalis na rin agad ito dahil may appointment pa raw sa Naga. Kilala niyo naman si VP Leni, ayaw niyang umeksena at pinagpasa ko siya kung anong nais lamang niyang gawin. In fact, inintay lamang talaga niya na dumating si Pangulong Marcos bago siya tuluyan tumulak pabalik na Naga. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang ating mga Good News Makaabayan, please do like naman po sa ating video. At saka please i-share ho natin kung hindi mo ito kalabisan sa inyo makaabayan. Okay, so again, thank you so much. So before na mag-jump po sa ating next topic makaabayan, i-share mo natin. Nandyan po si Llewellyn Manuel, Samuel Pagat, Belia Bautista, nandyan rin po si Jen Medina, Erwin Sinorin, Haitsu Trening Lozano, nandyan rin po si Susan Reyes, Evelyn Garcia, Leonardo Steliero, i-greet natin si Jodeline Guzman, nandyan rin po si Janet Herrera, Jewel Carillo, nandyan rin po si Ellie Julian, and hi to Sydney Luis Lopez. Okay, so makaabayan ko, pag-usapan natin si Digong, si Bongo, at saka ito pong si Bato Makaabayan. I am very sure na alam na ho nating lahat na ito pong si Bato Makaabayan, gagawa rin po siya ng kanyang hearing Senate probe ng War on Drugs Makaabayan. Di ba napaplano siya na gagawa rin po siya ng hearing? Pero siyempre ito po'y nireject kagad po ni Cheese Escudero Makaabayan. Nireject niya kasi nga siyempre tingin po ni Cheese Escudero at sa tingin po ng karamihan Makaabayan, magiging bias kasi ito. Magiging impartial kasi ang resulta nito at saka talagang napakapangit Makaabayan kasi ito po ay magiging self-serving sa kanila. Pwede kasing masabi natin at talaga pong masasabi natin Makaabayan na ang kanya bang sarili, ang kanyang inimbestigahan Makaabayan. Diba? Ang sarili ba ni Bato de la Rosa, ang sarili ba ni Bongo at saka ni Digong ang kanila pong iimbestigahan Makaabayan? At kung sakaling matuloy po yung hearing Makaabayan at saka meron pong tanong doon na hindi po masagot ni Bato de la Rosa, hindi po masagot po ni Bongo at saka ni Digong Makaabayan, ikukontempt man nila ang kanilang sarili. Diba? Question ho yan, DDS. Sakto ba Sir Ivan?
Tanong ho yan, ikukunting banlang ka lang sarili kapag meron silang ginawa po na Senate probe ng war on drugs at saka pinangunahan ito ni Bato de la Rosa Makabayan, at kapag meron pong question na hindi po nila masagot, ikukunting banlang kang sarili, of course hindi Makabayan, kaya magiging bias. So ang desisyon dito po ni Chis Escudero, much better na lang na hindi po maunguna ito pong si Bato de la Rosa sa gagawa po na Senate probe Makabayan. Pero according po ni Chis Escudero, dapat magiging mag-merge po ang komite dyan po sa Senado Makabayan. Parang katulad po doon sa Kamara, di ba meron pong Quadcom Committee Makabayan? So baka meron pong ang tawag doon sa Quadcom or tatlo ba? Ilan bang komite dyan sa Senado Makabayan? Siguro maging Quadcom rin na sa Senado. Quadcom Committee ng Senado. Katulad po doon sa Kamara Makabayan. So yan po ang balita ngayon. Bote na lang, sinupalpal, tinabla ni Chis Escudero ito pong si Bato de la Rosa Makabayan. So for more details, let's watch this. Itinutulak sa Senado ngayon na magkaroon ng sariling investigasyon sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang hinihintay ang resolusyon ni Senador Bongo, posibleng simulan na rin ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang investigasyon. Possible, kahit na ngayong during the session break, gagawin natin yan. Mutupo siguro. Tapos meron naman akong na-file rin noon na resolution na na-refer na sa akin. Yung resolution regarding doon sa yung nagsisinungaling na yung convicted na Customs Intelligence agent na nagsasabi na involved ko si Pulong, involved si Mans Carpio sa smuggling ng druga. Di ba? Mayroon ako pinahil na resolution yan. Narito na sa akin eh. So itutuloy ko yun. Welcome naman ito sa co-chairman ng Quadcom. Very good. In fact, sabi ng Bible, 2 is better than 1. Oo. Pero may partner na kami sa Senado when it comes to investigation. Yun nga lang, nagbabala si Abante tungkol sa itinutulak na investigasyon sa Senado, lalo't mismong si De La Rosa na dating PNP chief ang isa sa isinasangkot. He became the Director General of the Philippine National Police during the time of the former president. No? But just imagine, he was only a Brigadier General all of a sudden. Nagdagdagan siya ng star, no? Naging Major General siya and naging Director General. So I would think that he would be more biased than actually balanced in that hearing. No? Yung pagiging patas o pagiging one-sided is a matter of perception, no? But I will leave it to the public kung how they perceive my way of handling the investigation. Your thoughts, sir? Well, haharapin namin yan sa susunod na mga araw. Kukonsultahin ko ang ibang mga miyembro. Pero nakausap ko na si Senator Bato kaugnay niyan. At ang sinabi ko sa kanya, anumang investigasyon na nais niya patungkol sa kanya mismo. At kay Senator Go, mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang mauna ng komite yun. Para walang aligasyon na ito'y personal at hindi impartial at hindi fair. Yun ang haharapin namin siguro sa mga susunod na araw. Committee of the Whole, option yan. Pero ang tinitingnan ko rin ay iba pang komite na pwedeng mag-handle nito maliban sa komite ni Senator Bato. Siyempre, may karapatan siya at bahagi siya dun sa pagtalakay at discuss ng bagay na yun. Paano tinanggap niya ng Bato? Okay naman sa kanya. No? Nagkapalitan kami ng text kagabi. Pero isasa formal ko ito sa mga susunod pang araw. Magkikita kami itong weekend pagbalik ko. Matapos ng kinailangan ko lamang gawin dito sa Sursogon. Okay naman yan Makabayan. Basta as long as mag-merge yung komite doon po sa Senado. At ito na po pangunahan para sa akin. No? Maganda po si Senator Risa Hontiveros Makabayan. Di ba para sa akin, okay po si Risa Hontiveros. So dapat yan po ay pangunahan kung sakaling matutuloy po ang Senate probe na yan Makabayan. Okay? So ngayon pag-usapan natin itong si Bongo. Kasi si Bongo, di ba alam mo natin, nagngaw-ngaw siya lately Makabayan tungkol doon sa reward system na inakusahan sila na ito daw si Bongo daw yung nagbibigay dito po ng reward system doon po sa mga kapulisan natin kapag meron silang matigi, maligpit po ng mga drug lords Makabayan. Dumadaan ho yan kay Bongo. Before po pumunta doon kay Muking Makabayan, yung name po na Muking. So itong si Bongo, sabi niya wala dang reward system, wala dang nangyari na ganyan Makabayan. Pero the other day,
sinabi rin po ni Bato de la Rosa at kanya pong nilaglag, ito pong si Bongo Makabayan, na sabi niya ang nabibigay daw ng reward system, allowances, doon po sa kapulisan natin, ito daw si Bongo Makabayan. Ang ibig sabihin, nilaglag po ni Bato, ito pong si Bongo. Pero ipaalala ho natin sa kanila Makabayan na sila po ay nagsisinungaling kasi noon pa man, sinabi na ho yan mismo in public, in front of the media men, na tungkol po dito sa reward Makabayan, sa reward system. Mismo po si Digong nagsabi na bibigay siya dito po ng 3 million pesos kung sino daw ditong makapagligpit po ng mga drug lords Makabayan. And also ito rin pong si Bato, meron pong sinabi tungkol po sa reward system Makabayan. And also si Bongo, alam na po niya ang reward system kasi siya po mismo ang nagsabi niyan Makabayan. For more details, let's watch this. 3 milyong piso. Yan ang pabuyang ibibigay ng Administrasyong Duterte sa mga makakahuli o makakapatay sa high-profile drug lords. May patong din sa ulo ang alipores ng mga drug lord. Kahit mga alagad ng batas na sangkot sa droga, wala rin daw ligtas. Personal daw niya itong binilin sa itatalaga niyang NBI Director na si Dante Gueran. Sabi ko ilagay kita dyan, pero sa isang kondisyon. Na kung may ahente ka, you have an agent na nakakalat into drugs and it comes to a fight, I want you to kill him personally. I want you to do the killing. Kasi sa iyo ko ibigay yung 3 million. Ayon kay Duterte, galing ang pondo sa natira sa kanyang campaign funds at kakasya pa para mapatumba ang 100 kriminal. Ang pagsugpo sa kriminalidad at droga sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan ang isa sa mga ipinangako ni Duterte noong kanyang kampanya. Para dyan, gagamitin daw niya ang puwersa ng pulisya at militar. I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. It's a subject sa kanilang turo when to kill and when not to kill. When is it legal to kill? When is it unlawful to take another man's life? Ayon kay Chief Superintendent Ronald De La Rosa, incoming Director General ng PNP, idinetali raw ni Duterte ang tungkol sa bounty nang pulungin niya ang kanyang security cluster. Additional motivation on their part yan. Limang meron siyang iutos sa akin na illegal, hindi ko po susundin. Hindi rin po ako papayag na utusan ako ng illegal. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. Importante po, si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga Ninja Cup. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga Ninja Cups patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. O, di ba? Sinungaling Makabayan. Grabe talaga, no? Itong mga side ni Duterte Makabayan, ni Digong, napakasinungaling talaga eh. Kasi bakit na, tingnan nyo, no? Hindi ba na naisip na yung mga sinasabi nila noon sa in front of the media, masasave naman yan Makabayan, madali na ho yan makita, nandyan ho yan sa YouTube. Diba? Kahit anong year yan, as long as cover po sa panahon po ni Digong Makabayan or sa panahon pa na siya pa ay mayor at sinabi niya yan, makikita pa rin po yan Makabayan. Bakit? Nandyan po yan sa balita. At yan po ay masisearch natin, napakadali lang pong tingnan ho yan dyan po sa YouTube or sa Facebook Makabayan. Diba? Nakalimutan ba nila na modern world na tayo ngayon Makabayan? Diba? Digital na ho tayo ngayon. And anyways, ipakita ko rin po sa inyo ang vlog po ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Ito magandang development kasi inaamin na po ngayon ang kampo ni dating Pangulong Duterte na willing silang humarap sa Quadcom public hearing ng Kongreso. Kagnay po sa issue ng human rights human violation, siguro pati tungkol sa illegal drugs. Kasi yung issue dito kaya mayroong human rights violation kasi mayroong kampanya sa laban sa drugs na di umano'y mayroong reward system. So, ganito pala ang nangyari kasi parang sinasabi ni Attorney Panelo, yung dating legal counsel ni Duterte at dating naging spokesman,
na hindi naman kasundo ni Harry Roque. Alam mo naman, hindi nagkakasundo yung dalawang yan. Magkaibang sinasabi. Ang sinasabi ni Panelo, nakakarating daw kay dating Pangulong Duterte ang mga nangyayari sa Quadcom hearing. At mukhang sa ganitong sitwasyon, nagka-interes si Duterte humarap sa hearing. So, kayang aabangan natin kung kailan ma-schedule ito. Ang naging problema lang pala dun sa mga formal invitation na inilabas ng Quadcom ay mukhang hindi nakakarating sa opisina o bahay ni Duterte. Kaya hindi aware. Hindi ko alam kung saan nagkaroon ng problema yan. At dahil dyan, kailangan gawin ng Quadcom, lead by Congressman Robert H. Barbers, na yung formal invitation ay siguraduhin na makarating sa bahay at kaalaman ng dating Pangulo. Kasi lumalabas ngayon sa oras na makatanggap ng formal invitation, willing daw humarap ito. At siyempre, alam niyo, pagharap niyan, mag-iiba yan. Maaring kasama si Pulong Duterte, may mga abogadong kasama, at kaya maganda yan. Aabangan natin. Yan naman ang gusto nating lahat, kahit na ng Kongreso, na humarap ang dating Pangulo para magkaroon ng pagkakataon na kanyang maipagtanggol ang kanyang sarili at masagot ang mga paratang laban sa kanya. Yan yung magunita ay isa sa mga motion. Nag-motion si Congressman Dong Gonzales, Deputy Speaker, doon sa komite. At inapruban ng komite ang invitation. Ang purpose nga ay para bigyan ng pagkakataon. So yun maganda. At maging si Congressman Abante, na chairman ng Committee on Human Rights, sabi niya, tanggap na tanggap nila kung darating si Duterte. May biro'y totoo na sinasabi siya, basta huwag lang siya magmumura. Sasagutin lang niya ang mga tanong. So napakaganda po nito. Kung kailan, hindi ko po alam. Malalaman natin yan. Abangan po ninyo. Kayong mga viewers natin dito sa aking mga channel, dito sa MA Pinoy TV at doon sa isang channel ko, Mike Abby Opinions. Isasabihin natin yan pag na-confirm na. Although next week, merong naka-schedule. Hindi ko alam kung mangyayari na yan. Siguro, 2 days before, pinaka-late na yon. Malalaman natin pagka darating. Kung yung mga gunita, unang nagsabi at sumulat si Pulong Duterte na willing siyang humarap. Baka ang plano nila, magsabay na sila. Dahil, si Pulong Duterte ay dinadawit din sa illegal drugs doon sa mga naunang testigo at resource person ng Quad Committee. Ang dating Pangulo naman ay paulit-ulit na nababanggit nitong si Colonel Garma tungkol doon sa reward system. So, mabigat po yung mga paratang at bintang. Kaya kung haharap ang dating Pangulo at mga Duterte, yan yung magandang pagkakataon. Mababalanse ng komite ang mga hearing. Nadinig na ang mga complainant, ang mga testigo, ibang resource person. So yung side naman ng inaakusahan ang dapat marinig. At yan ay maganda rin sa ating mga viewers, sa ating mga mamamayang Pilipino dito at sa abroad na madinig. Kasi iba po ang nagiging statement ng dating Pangulo kapag press conference. Ay alam mo naman, question and answer yon. Iba yon. Pero pagka formal investigation in aid of legislation, yan talaga ay malalaman natin kung gaano karami ang congressman na magkaka-interes. At alam kong maraming Pilipino ang magkaka-interes. Para malaman natin kung ano ang kahinat niya. Siyempre, wala namang aamin dyan. Pero at least yung panig niya, side niya, ay may paparating niya on record para sa committee report. Hindi magiging one-sided. Kasi kung maririnig siya, masasama sa committee report at recommendation ng komite kung ano ang kailang dapat gawin ng mga batas at ano ang dapat na i-recommendang mga kaso na may pagka-criminal case o kung naman. Yung paggawa ng batas, meron na hong initial na ginawa Meron ng proposed bill sila, nalimutan ko lang yung number, para gawing heinous crime ang human rights violation o sangkot sa human rights violation, extrajudicial killing. Ayan. So, yun na. Meron ng galaw sa in aid of legislation. Sunod na pag-usapan natin, talagang hindi ho titigil. Seryoso ang PNP sa paghahanap kay Harry Roque. Talaga ito si Harry Roque, nagpa-VIP masyado.
Ang balita baka daw nasa Davao. Kaya hahanapin. Kahit saan lugar, sinabi po ni General Jean Fajardo, ang opisyal na tagapagsalita ng PNP, na hindi sila tumitigil at hindi sila titigil dahil mayroong warrant of arrest na dapat ipatupad. CIDG o anumang unit ng PNP ay nakapokus dyan. Nationwide po yun. So ang ibig sabihin nito, sa oras na malaman nila kung nasaan at may makapagbibigay ng tamang impormasyon, sila ay pupuntahan at huhulihin sa bisa ng warrant of arrest. Yung kasing asawa niya, malayo, nasa abroad na tumakas na or doon na ho naglagay, di ko alam kung bakit. Pero si Roque, ang saan paniniwala, nandito. Yung Mrs. Roque, Myla Roque, ayon sa Bureau of Immigration, nakalabas na ng bansa noong September 3 pa. Si Harry Roque, wala daw ganoong report na nakalabas. Kaya ang report ngayon, posible daw dati Central Luzon at saka Southern Tagalog. Ngayon ang balita, baka daw nasa Davao. So, bakit sa Davao? Hindi natin alam. Ayan ang ating aabangan. Actually, meron ditong statement. Ayaw ko kung yung mamomonitor ito. Ito sinasabi ni Colonel Fajardo. Tingnan natin. Sandali Tingnan natin ito sinasabi niyo. Baka ito isa issue ng paghahanap. Efforts naman po ng PNP, particularly the tracker teams, ay hindi po humihinto po. Bagamat there are some challenges na po talaga na na-encounter natin with respect sa manhunt po natin kay Atty. Roque. But we are not giving excuses po. But what we can give right now is our commitment na hindi po natin tatantanan yung paghahanap, not only with respect kay Atty. Roque, pati na rin po doon sa iba pang mga personalities na hinahanap po natin. Ayan malinaw hindi tatantanan. Okay? Ayan ang pagpapatunay doon sa atin sinasabi na desisyon po ng PNP, pamunuan, General Headquarters ng PNP sa Campo Crame. Kapag po kasi nagsalita ngayon ni Colonel o dating Colonel, ngayon General Jean Fajardo, isang abogado, tagapagsalita, opisyal yan. Yan ay galing sa paninindigan at paniniwala, programa at policy ng pamunuan ng Philippine National Police. Kaya Roque, talagang sikat na sikat ka. Pinaghahanap ka, habang hinahanap ka, pinag-uusapan ka. Pero siyempre, damage sa iyo yan. Kasi abogado ka, dapat tumarap ka. Pero bakit ka nagtatago, ayan, hahanapin ka ng mga otoridad. At hindi ka raw tatantanan. Okay, so i-shoutout rin po natin. Nandyan po si Sports Shinobi from South Korea. Kasama natin si Jose or Josie Kasupang, Rodi Quintana at sa kanyang mga pamilya na nandyan sa USA, Dallas, Texas. Hello po. Hi to Ramel Ruasa. Nandyan rin po si Jess Subto from Calamba, Laguna. I-shoutout natin si Mary Jane Tan, Irma Apostol from Nueva Ecija. Nandiyan rin po si Romeo Caro Gigato Jr., Ashin. Hi to Rachel Abdamin from Midsayap, North Cotabato. Hi to Jemson, Jimboy Jeriel, and Regine of Madawi, Cebu. Greetings from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Nandiyan rin po si Soto, Masking Digma, Gina G, and hi to Jolly Requesto. Okay, so yan po ang ating malakalap na mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, muli lumalapit ako sa iyo upang ipagdasal ang aking minamahal na pamilya. Hiniling ko na dinggin mo ang aking pagsusumamo at protektahan ang aking pamilya mula sa anumang pinsala o sakuna. Naway bigyan mo po sila ng karunungan at pag-unawa upang makagawa ng mga tamang desisyon at pagpili sa lahat ng bagay. Naway alisin mo ang anumang pagkakabahabahagi at salungatan sa amin at punuin ang aming tahanan ng pagkakaisa at pagkakasundo. Naway ipalaganap mo ang kapayapaan at kagalakan sa aming tahanan. At naway ang iyong pag-ibig ay tumagos sa bawat sulok ng aming sambahayan. Papuri sa iyo. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop.
rocking around the Christmas tree. Let the Christmas spirit ring. Later we'll have some